Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa, Luzon, Visayas, Mindanao, and we would like to thank God for this opportunity. Kanina ho, malakas ang ulan sa Bacolod eh. Oo, 2 beses umulan. Medyo sa sobrang lakas po, napasilong po tayo. Mga 1 oras po natapos eh. Pero salamat sa Lord sapagkat pagkatapos ng ulan ay tumigil at naituloy natin yung mga lakad ho natin kanina. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Alright po kapatid, diretso na po tayo. Tayo po ay mananalangin at gawin nating guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father, Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Misan pa, magandang gabi mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga naabot ng ating broadcast, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa labas ng bansa. Maraming salamat po for joining mga kapatid sa ating broadcast. 8:02 ng gabi sa aking orasan dito sa Pilipinas, at purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan. Kamusta po kayo? Nakapag-dinner na po ba kayo? At ako po ay 7:00 ho, nag-dinner na po kami. Medyo ganun po yung sitwasyon kapag may evening broadcast po tayo. Salamat sa Lord sapagkat tayo po ay malakas ang ating katawan. Patuloy ng pag-iingat ng Lord sa atin, and talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Warbin Baita Abaw, magandang gabi. Warbin, God bless po. Saan po ba kayong lugar at ano po bang pangalan ng church ninyo at yung inyong parish priest kung kayo po ay Katoliko? Opo, magandang gabi kapatid. God bless us all, sabi niya. Alright, maririnig po natin ang isang kwento na very fresh ang kwento at kanina lang ho ito nangyari. No, ako po ay nagpasyal sa downtown. Sonet Senas, magandang gabi. Alan Janeta dyan sa Hungary. God bless kapatid sa buong pamilya. Kay Raydan Garcia, maraming salamat po. At sa mga kapatid na natin na hindi ko nababanggit ang pangalan. Mga kapatid, na-notice po ba ninyo yung title kanina na pinadala ko sa inyo? Yung sa pinost natin sa Facebook. Ang title po natin, Ang Lupit ng Tatay Ko, Grabe. Maya-maya ho ng konti ay masasaksihan natin ng isang kwento ng isang nakilala lang natin kanina. Sabi ni Warbin, taga Zamboanga City po siya. Proud Catholic. Shout out daw sa CFD. Sandali may nakaharang diyan sa Zamboanga City. Alright, Warbin, God bless. At sa iyong parish priest at sa mga kasamahan mo diyan sa CFD Zamboanga City, magandang gabi. Salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Ganoon din kay Zell Colts, prayer advocate. Hindi ko alam kung tama yung aking banggit, Zell Colts. Oo. Maraming salamat bro for joining at sa grupo ninyo sa inyong patuloy na pananalangin para sa ating bansa. Mga kapatid, napaka-importante ho yung pag-uusapan natin. Mapapansin nyo na halos gabi-gabi na lang binibigyan tayo ng Lord ng magandang insight. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon.
Arel Bond, Kayaw, Fabila, Dusong. Magandang gabi kapatid. Saan man ho kayong bahagi ng Pilipinas at sa inyong parish priest, magandang gabi po. Sisimulan na po natin mga kapatid ang isang kwento. Sabi ni Bro Alan, Janeta, good evening po Bro Calix at sa lahat ng nanonood. God bless. Ganun din sa iyo kapatid. Sa buong pamilyang na Janeta. Kay kapatid na Rosa Tadeo, magandang gabi po. Salamat for joining kay Bro Angke, ang aming Vice President sa CFD sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi kapatid sa iyong buong pamilya. Sabi ni Rosa, magandang gabi ka Brad Calix at sa lahat po ngayon nanonood. God bless. Ito po isang totoong pangyayari sa isang na-meet lang ho natin kanina. Bobby Tarok, magandang gabi. Sabi niya, good evening po Brad Calix at sa kapwa tagapakinig na yung broadcast. Isinulat ko na po ito. Ito po inilagay ko na ginagawa ng script para hindi ako mawala. Opo. Ang pamagat po natin sa gabing ito ay malupit ang tatay ko sobra. Harvey Dakila Angke, bro. Salamat. Ito po yung batay sa salaysay nang nakausap ko sa 888 Mall kaninang hapon. Isa po sa mga paborito kong tambayan ang ukay-ukay sa downtown. Of course, kapag naikot ko na yung mga stalls, may mga 10 stalls yan sa paligid doon sa old building na pinaganda po nila. Opo. Sabi ni Harvey, watching from Deca Homes, Bacolod City. Bro, maraming salamat. Pag naikot ko na po yung mga stalls at tatry kong mamili ng gusto kong bilhin, kasi mura nga po Kung meron kang 100 piso meron ka ng 2 t-shirt po niyan tag 50. Kapag napagod na po ako po umuupo sa sa gilid. At sa gilid po ng mga stalls na yon ay may ilang mga tindahan po ng pagkain. At merong mga ilang benches doon na may mga kulay, may yellow, blue, red, no? Pag kayo po ay pamilyar sa sinasabi kong lugar sa 888 Mall. Now, habang nakaupo po ko doon sa bangko, ay meron pong lalaking may kinakausap po siyang gwardiya. Dahil po hindi niya malaman kung saan niya na ilagay yung kanyang susi ng kanyang motor. Nag-aalala po siya kasi taga-Granada pa ho siya Opo. At may mga anak po siya na nag-aantay sa kanya. So ayon po sa kanya, sa aming pag-uusap, kinakabahan siya kasi nga, paano siya uuwi? Medyo malayo pang Granada. Parang sabi niya, 12 kilometers ata yung layo mula din sa downtown. Sabi ko, meron ka bang spare na key? Sabi niya, wala naandun sa, nasa bahay So, prior to that, kinausap niya yung barker o yung nagbabantay po ng mga motor doon sa labas ng mall sa baba. Kasi kung kayo po ay pamilyar dito sa Bacolod, ang 888 Mall ho ay meron pong pwede kayo mag-park doon mismo sa basement ng building. Pero may bayad po doon, 20 pesos 15 ang single na motor at 25 po ang sasakyan at yung may sidecar. Pero pag doon ka lang pumarada sa labas, pwede ka magbigay ng 5 pesos o 10 pesos na pinakamalaki para sa mga motor. So kinausap niya yung barker at sabi niya, bro, pakibantayan tong motor ko kasi hindi ko makita yung susi. Tapos habang nag-uusap kami, sabi niya sana magawa ng paraan na makabalik siya at para mauwi niya yung motor. Opo.
At alam nyo, basically po, nasisense ko yung tao pagka ako mismo kasi nagsisimula ng conversation. Pasatingin ko yung tao, very interesting yung kanyang mga pinagdadaanan katulad nung ang unang nangyari lang po kausap niya yung gwardiya at naririnig ko yung usapan nila. Kasi meters lang para mga 2 di pa lang layo sa akin Magandang gabi, Ray Agaton, bro, salamat. At sa aking mama na si Mama Elsie Calixtro dyan sa bahagi ng Cainta Rizal. Magandang gabi, ma. So, naging interesado ako nung umupo na si Ron. Yan, nag-usap na kami. Okay, nag-usap na kami. Sabi niya sa akin paano tatagalog ka? Sabi ko, taga Manila ako Nakapangasawa lang ako ng taga rito. Kaya mula sa Manila, nandito na kami sa Bacolod. Sabi ko, mga 2009 pa kami nandito. Pagkatapos ng Ondoy na nangyari sa Manila. Nagkwentuhan kami, mga kapatid. Na nalaman ko sa aming usapan po na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa kilalang mall dyan sa downtown. At nasa Manila ngayon para dumalo sa isang meeting. Corazon Gagi, magandang gabi po. So siya lang po yung naiwan para mag-asikaso ng kanyang 2 anak na mga babae. Natatawa nga po ko habang nag-uusap kami. Kasi sabi niya, alam mo ba bro, sabi sa akin ako naglalaba, ako nagsasaing, ako lahat ng trabaho ng nanay, ginagawa ko lahat. Okay. Nagsimula sa nawalang susi ng kanyang motor. At nung umupo siya, nagkwentuhan na kami sa kanyang pribadong buhay, sa kanyang pamilya. Nalaman ko rin sa kanyang sinabi ay sa kanyang kwento na siya pala ay isang evangelical. Isa po siyang Baptist. Hindi ko na po papangalanan kasi siya po yung lalaki. Siya po yung evangelical. Taga Iloilo po yung angka nila, pero yung misis niya taga Bacolod. Magandang gabi kapatid na Dan Baldoza. God bless po. Pabs Villanueva, magandang gabi bro sa pag-join sa ating broadcast. Tas yung kanyang buong angkan, mga evangelical po, mga Baptist po ito. At nung bata pa raw po siya ay namulat siya na napakahigpit po kasi ng ng kanyang parents din, no? Lagi silang dinadala sa simbahan. Pero kabaliktaran sa kanyang tatay. Yung nanay niya lang dinadala sa simbahan. Nung maliliit pa sila, malaki na po siya ngayon ang edad niya po, mga 46 po Habang kinukwento niya sa akin yung buhay niya, pinagdaanan niya sa buhay, especially sa tatay niya. So, namulat siya na may takot sa Diyos nung maliliit pa sila. Di ko sila pumapalya magsimba pag Sunday school. At doon po yun sa Iloilo. Opo. At nung malipat sila sa sa Bacolod, meron na siyang sariling pamilya. Medyo interesting yung sinasabi niya Opo, kanina. Sabi niya, alam mo bro, nung malilit pa kami, nanay niya kasi teacher Oo. Nakita niya yung paghihirap ng nanay niya. Pero mo, pagdating galing sa school, nagtuturo, pag-uwi sa bahay, siya pa raw yung mamimili ng mga kakainin nila sa hapon. Siya pa nagluluto, yung nanay niya. Tapos yung tatay niya, sarap ng buhay. Arturo Pagatpatan bro, magandang gabi po o umaga. Jermalyn Honasan Balahadya po, maraming salamat dyan sa, I think San Pedro Laguna ito si kapatid Oo. So bigla nag-flashback yung kanyang parents. Nanay niya lang yung matino, yung tatay niya. Hindi naman naninigarilyo, hindi naman umiinom, etc. Meron isang bisyo. Yung pong
nagsasabong. Opo, tatay niya. Naalala niya, malilit pa raw sila eh. Pag umuwi yung tatay niya, natalo. Siyempre talo eh. Alam mo naman kapag talo sa sabong, may itang ulo ang tatay niya at pinagbabalingan po sila ng galit. Opo. Siya po yung panganay sa 4 na magkakapatid. Itong kinukwento ko sa inyo. Pepito Barbon, magandang gabi. Hindi nakatapos sa pag-aaral yung tatay niya, second year high school lang. Kasi nga na-involved sa bisyo ng pagsasabong. At na-recall niya nung malilit pa po sila, terribly naranasan niya sa tatay nila. Talaga pong grabe. Sinasaktan po sila pag uwi sa bahay, sinasaktan po yung mga kapatid niya. Naalala pa po niya na nung malit pa po sila, pinalo siya ng tubo ng tatay niya. Tubo, yung bakal. Bata pa po sila nun. Meron po siyang rito, may pila siya rito banda sa, sa forehead. Pinakita niya sa akin. Ito brado, sabi sa akin kanina, ito brado. Ito yung bunga ng palo ng tatay ko sa akin ng tubo. Kasi may itang ulo eh. Talo eh. Oo. At ang sabi niya, ayon sa kwento niya, yung tatay niya, pagka namalo ng tubo, hindi tumitigil hanggat hindi napapagod. Imaginein mo yan kung 5-10 hataw sa iyo ng tubo sa hangkang bahagi ng katawan tatamaan at dinidescribe niya yung mga kapatid niya ang daming pasa sa katawan pag pumapasok. Pag pumapasok. Mga kapatid, etong lalaki na kausap ko na ito ay eventually po nakatapos sa kolehiyo po ito at siya po ay nag-abroad sa gitnang silangan. Bumalik siya sa Pilipinas para ho mag-asawa at sa ikalawang pagkakataon pumunta po siya ng Canada, iba naman po ang trabaho niya. Now going back po doon sa issue ng pananakit ng tatay nila sa kanya. Sabi ko sa kanya, bro, anong ginagawa ng nanay mo every time na sinasaktan kayo ng tatay nyo? Sabi niya sa akin, walang magawa si mama eh. Kasi natatakot si mama kay papa. Kaya ginagawa raw nung nanay niya para lang ba makaiwas. Pagkasweldo ng nanay niya na teacher, binibigyan siya ng pera yung tatay niya para umalis na doon sa bahay. Kasi tahimik yung nanay niya eh. Imagine niyo yung kwento ha, yung eksena. Teacher yung asawa, professional. Yung tatay niya hindi professional, hindi nakatapos. Tapos ganun yung walang ginagawa sa bahay to. Sitting pretty to, hindi nagsasaing, walang pakialam ito sa pamilya. Tapos yung bisyo niya, yun ang ginagawa niya. Sa tuwing sinasaktan daw yung kanyang mga kapatid sila, alam mo sabi niya dun sa nanay niya, Nay, bakit parang wala kang ginagawa? Ba't parang hinahayaan nyo lang si tatay? Alam mo sabi nung nanay niya na teacher, anak, pinagtitiisan ko lahat ng ginagawa ng tatay nyo sa atin. Ayoko siyang hiwalayan, ayoko siyang, kasi Kristiyano yung Kristiyano yung nanay niya eh. Pitakot sa Diyos eh. Tapos sila ganun din eh. Alam mo yun? Tapos yung tatay lang talaga yung wala sa kalooban ng Diyos. Alam mo sabi ng nanay, anak, ayoko masira yung ating pamilya. Yun ang binitawan ng nanay niya. Imaginein mo, no, yung suffering nitong kausap ko nito kanina na 46 anyos na lalaki na minaltrato siya ng kanyang tatay. Hindi lang siya, kundi yung kanyang 3 kapatid pa. 4 sila eh. Panganay itong kausap ko na ito. Ngayong panahon ng pandemya, nagkasakit yung nanay niya. Eventually, binawian ng buhay.
Habang nakikinig ako sa kanyang kwento ay bigla na lang itong napaiyak sa kanyang karanasan sa kanyang tatay. Kadalasan kasi pag may kausap ako, nakatingin ako sa mata nung kinakausap ko at talagang ninanamnam ko yung sinasabi niya. Ninanamnam ko yung sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, "Bro, galit ka ba sa tatay mo? Dahil sa ginawa na sa inyo na malit pa kayo?" Alam mo, sabi niya sa akin, "Alam mo Brad, kinalimutan ko na lahat yun eh." Kasi may 2 anak na siya ngayon eh, may sarili siyang pamilya eh. Oo. Sabi niya, kinalimutan ko na lahat yung Brad. At yung follow-up question ko sa kanya, kasi nga Kristiyano siya, sabi ko sa kanya, napatawad mo na ba siya sa ginawa niya? Arthur Sabari, magandang gabi bro. Napatawad mo na ba yung tatay mo sa ginawa niya? Alam mo, sabi nung kausap ko, sabi niya, oo, pinatawad ko na siya sa lahat ng ginawa niya sa amin. Habang sinasabi nito, kapatid, naiiyak po siya. At sabi nga niya sa akin, Brad, pasensya na, first time ko tong umiyak, kausap ka. Wala ako nasasabihan na itong problema ko, pinagdadaanan ko eh. Ewan ko lang, sabi niya, nung nagkakausap tayo, magaan ang loob ko sa iyo, naikwento ko yung sitwasyon namin. Sa tumatangula ako, yung tanong ko na yun kung pinatawad niya yung tatay niya. Sabi niya, oo, pinatawad ko na siya sa lahat ng ginawa niya sa amin. Pasinin mo yung kanya sinabi sa akin. Kasi siya pa rin ang tatay ko. Yun yung binanggit niya. Pinatawad ko na ang tatay ko sa lahat ng ginawa niya sa amin. Kasi siya pa rin ang tatay ko. Nang marinig ko po ito, yung salita na ito, hindi ko po maiwasan na mapaiyak sa kanyang sinabi. Bigla ko rin pong naalala ang kalupitan ng tatay ko nang malilit pa ho kami. Halos parehas po kami ng kwento bilang anak na panganay. Kaibigan, ayon po sa pag-aaral, maraming klasing tatay. May tinatawag na biological fathers, may adoptive fathers, stepfathers, at mayroon tinatawag na older brothers. Now, tignan natin yung ilang mga types o figure ng tatay. May tatay na kung tawagin po sa pag-aaral ay affectionate dad. Ito yung mga tatay na yung bang naipapakita yung pagmamahal sa anak niya na yung may hug siya, hinahag niya yung mga anak niya, hinahalikan niya, okay? At may mga words of affection. Ako hindi po ako affectionate dad eh. Hindi po. Medyo may distansya ako sa ganun ha. Naiilang na nga yung, minsan ginagawa ko po yan, pa naglalambing ako sa anak kong babae na bunso. Naalangan na yung anak ko sa akin kasi 15 years old na po yun eh. Hindi po ako ganun, hindi po ako affectionate. Probably kayo po ay affectionate dad kayo. Pangalawa, yung biological father. Ito yung may kontribusyon doon sa, siyempre, ikaw ang tatay, ikaw yung gumawa doon sa anak mo, pati asawa mo, di ba? Biological father. Pangatlo, mayroon po tinatawag na abandoner dad. Abandoner dad, ito po yung magaling lang gumawa ng bata, pero wala siyang pakialam sa anak niya. Iniwan niya eh. Inabandona niya ang anak niya eh. At marami po niya sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Ika-4, may tinatawag na dating dad o doting dad. Ito naman yung mga tatay na inilaan ang kanilang buhay at ang kanilang pagmamahal sa kanyang mga anak lang. Pero hindi sa kanyang asawa.
May ganung mga tatay ang focus lang sa mga anak, wala siyang paki sa asawa niya. Doting dad ho ang tawag doon. Ikaapat, may mga tinatawag na responsible dad. Ito po yung napaka-organized na tatay. It takes responsibility po para sa kanyang pamilya. Mga kapatid, ito po'y ayon sa pag-aaral. May binabanggit din po na thoughtful dad, di ba? Ito yung mga tatay na laging aware sa needs ng kanyang pamilya at iniisip niya yung future ng kanyang mga anak. May mga tatay po na nurturing dad. Itong mga nurturing dad na ito yung mga tatay na involved sa basic aspects of life. May mga interactive dad. Ito po yung mga playful na tatay sa kanyang mga anak. Hindi rin ako playful sa aking mga anak. Hindi ako ganong klaseng tatay. Even sa mga apo ko, hindi ako playful. Ano lang ako, kung ano lang pwede kong gawin, pero napapagod ako eh, alam mo yun. Hindi ako sa ganun, uy, ang cute-cute ng apo ko, hindi ako ganun eh. Hindi ako expressive na na papa at lolo. Hindi po ako ganun ka-expressive. Okay, pwede kong buhatin yung aking apo. Walang problema doon. Pero yung maraming sinasabi, hindi ako ganun eh. Tahimik lang ako eh. Yung bang ipinaparamdam mo lang. Hindi ako masyadong showy. Opo. May mga dad naman na sharing dad. Opo. Ito yung tingin niya sa pamilya, partner niya, asawa niya, at yung kanyang mga anak. Mga kapatid, hindi ko alam kung saan po kayo doon sa mga tatay po na nandito ngayon. Alam naman natin ayon sa pag-aaral na meron pong 7 essential roles ang isang dedicated na tatay ayon sa pag-aaral. Ang tatay po, ang sabi ay protector tayo. Dumidepensa tayo sa ating pamilya. Tayo po'y nagpo-provide, tayo po'y teacher, mentor, friend po tayo. Emotional anchor po tayo ng ating mga anak. Pagka nagkakaproblema sila sa love life, sa kanilang kurso, tayo po tinatakbuhan. Mga kapatid, going back doon sa ating kwento. Ay isang lalaki na naging kaibigan ko kanina na taga Granada, 46 na taon. Siya po ay isang OFW. Opo. Sa kanyang kwento, maaring makaka-relate po tayo. Kayo po, lalo na kung kayo po yung panganay, katulad ko, panganay ako sa 7 magkakapatid eh. Halos similar kami ng kwento. Halos similar. Mga kapatid, anong klaseng tatay meron ka? How would you describe your dad? Tatay mo ba mabagsik? Tatay mo ba friendly? Tatay mo ba nagmamalasakit sa inyo, sa kapakanan na ninyo magkakapatid? You try to reflect, anong klaseng tatay meron ka? Probably ngayon may sarili ka rin pamilya katulad ko. Pero if you try to reflect 30 years ago, 40 years ago, kung babalikan mo, sasariwain mo sa alaala, anong klaseng tatay meron ka? Anong klaseng tatay meron ka? Mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Ephesians 6 verse 4, Asero Obilio Dorado Gary Joy. Bro, magandang gabi ha. Regards sa buong pamilya. Ang sabi sa Bible, Ephesians 6:4, and you fathers, Christian Paul Gailan, magandang gabi bro. And you fathers, in-address dito ni Pablo sa kanyang liham, ang mga tatay. Ang sabi rito sa translation, I do not make rebels of your children, but educate them by correction and instruction, which the Lord may inspire. Ano pong habili ni Pablo sa mga tatay doon sa iglesia lokal, doon sa
Epeso. Do not make rebels of your children. Huwag silang gawing rebelde, kundi turuan sila, educate them. Papaanong paraan na i-educate yung mga anak? By correction and instruction. Sa Tagalog, ito ang pagkakasali sa Tagalog. Kayong mga ama, sabi ni Pablo, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Now, ito po ay para sa atin na mga Katoliko sa Pilipinas. Hindi lang to sa ating mga Katoliko. Ito ay sa lahat, basically, ng mga tatay na may relasyon sa ating Panginoon. Itong prinsipyo na ibinigay ni Pablo sa atin, sa ating mga Katoliko, importante ito. Ate Ia Montejo, magandang gabi ho. Kung kayo po'y ama, may mga anak po kayo, may asawa po kayo. Ang habilin sa atin ng salita ng Diyos, huwag natin silang itulak sa galit yung mga anak natin. Paano parang ba natin tinutulak yung anak natin sa galit? Nabanggit ko na po ito kagabi. May mga tatay na pinipilit ang anak ipakuha ang kursong hindi niya natapos. Pagdating sa love life, nakikialam tayo masyado doon sa mamahalin at gusto ng anak natin in the future. Mga tatay, mali po yan. Ang trabaho natin bilang tatay is simply to guide our children. Huwag natin silang puwersahin na mag-decide ng ayaw nila. Kasi tayo rin po ang problema ito sa dulo eh. Pantakin mo, pinakuha mo siya ng kursong hindi mo natapos, sabi mo, frustrated ka na doktor. Sabi mo na anak mo, o ikaw magmedisina ka. Ayaw nung anak mo yun, architecture ang gusto niya eh. O tas magtataka ka pa kung bakit lipat siya ng lipat kada taon ng kurso. Kulang na lang prangkahin ka eh. Tay, ayaw ko to eh, pinipilit mo ako eh. O sinong talo sa dulo? Hindi ba tayo? Huwag niyong ipilit ang kurso sa anak niyo. Kung ano gusto nila, doon lang tayo. Wala tayong magawa ron eh. Kung medyo mabigat ang tuition fee doon, di ba? Pwede mo naman siyang kausapin, anak, ito lang yung kaya natin eh. Pwede ba tong option na to? Ganon, makipag-bargain ka. Pero kung may budget naman, di go tayo doon, may budget pala eh. O kung di naman masyadong kaya, di wag tayo masyado doon sa doon sa private university. Alam mo, common sense naman yan eh. Pag wala kayong budget, wag kayo doon. Matalino anak ninyo, marami namang state universities eh. Diba? Matalino anak nyo, mataas ang grades, di apply siya for scholarship. O hindi pa kayo masyadong hirap doon sa pagbabayad kasi scholar nga anak nyo, may maintain lang naman yung grades eh, di ba? O, dapat mag-focus lang siya. Pangalawa sa larangan ng pag-ibig, huwag tayo masyado nakikialam dyan. Lalo na kung ang anak ninyo ay may trabaho na, bigyan nyo siya ng space sa love life. Ang atin lang, mag-guide lang tayo. Oy anak, ano ba yung lalaki na yan? Saan ba siya galing? Ibi-imbestigahan nyo lang ng konti. Oy anak, napapansin ko parang nadadala sa tayong usap nyo ha. Tagasan ba yan? O hindi masama yun. Hindi masama yun. Iga-guide mo lang, ano ba yan? Katoliko rin ba yan na katulad natin? Ano ba simbahan yan? Ayan. Ako, honest ako sa anak kong babae. Bata pa, 15 years old pa lang. May open communication kami regarding that. Bata pa. So, sinasabi ko sa kanya, your priority right now is not yung mga ganung bagay. Kasi na-inlove niya ang ganyang edad, 13, 14. 15 na yung bunso ko eh. 16 yung panganay ko eh. So, yung ganyang stage ng mga kabataan, medyo babantayan mo yan. Especially tatay. Makikialam ka ng konti dyan. Makikialam ka. Dahan-dahang pakikialam. Pero pagka yan tapos na sa kolehiyo, may trabaho na yan, medyo alalay ka lang dyan. Kasi siyempre, siya makikisama dun sa babae. Sa atin lang naman, anak, ayun ang pag-usapan natin ha. Ano ba yan? Katoliko ba yan? Kamusta standing niyan? Kamusta parents niyan? Siyempre mag-aalala ka, lalo na kung babae sa'yo, di ba?
Ako may babae ako na anak eh. So, ipoproteksyonan ko yung anak kong babae. Kasi ang lalaki wala masyadong nawawala dyan eh. Pero ang babae, pag nagkamali ng desisyon at wala tayong pakialam na tatay, eh ikaw yung may contribution ka doon sa failure ng anak mo kasi wala ka nagawa eh. Maribi Kabato Largo, magandang gabi ho. At ganoon din sa akin may bahay. Medyo mabigat yung role ng tatay. Pag hindi tayo nasanay na maliit pa yung mga anak natin, wala tayong pakialam sa kanila, para bang passive ka na tatay, bayaan mo na yan. Malaki na yan eh, di ba? 13 anyos, bayaan mo na yan. Yan, pabayaan. May ganun tatay eh, pabayaan mo na yan. O konting yaya ng mga kaibigan, lagi nagpupunta sa ganitong lugar, di ba? Nagkolehiyo, the same thing. Passive kang tatay, hayaan mo yan pa. Hayaan mo siya ma-experience yan. Hayaan mo. Delikado po yon pag passive tayo. Balanse lang. Balanse lang. Hindi, basta nasa poder mo pa yan, ikaw nagpapaaral dyan, etc. Medyo maging mahigpit ka, okay? Nasa tamang lugar lang. Pero pag may ano na yan, may trabaho na po yan, siya na po yung tumutulong sa pambayad ng bills natin sa bahay, ibang usapan na po yun. Ngayon, lahat ng ipinundar mo dyan nung maliit ka, na pag-a-advise sa kanya, yung mga usapan yung matino, puso sa puso, hopefully, yung ang dasal lang naman natin eh, hopefully, matandaan niya yon. Yung mga sinasabi natin, especially po pagka babae yung anak natin. Napaka-critical na kasi pag may anak kang babae. Yung anak ko sa unang marriage ko na namatay yung aking may bahay, puro lalaki po yun eh. Puro lalaki yun eh. Ang issue lang naman, di ba, makabuntis yung anak mo o mabuntis yung anak mo kung babae. Ganun lang naman ang issue. At reality po yun, nangyayari yun. Anumang relihiyon meron ng tao, lalo na sa Katoliko, parang masyadong ano yan eh, parang malaki ang porsyento na nai-involve dyan yung mga kabataan sa, alam mo na. Kaya ang role natin bilang tatay, medyo mabigat po talaga, mga kapatid. Yung palakihin sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon Diyos, mahirap ito gawin kung tayo mismo mga tatay, malayo tayo sa Lord. Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Bihira ka lang dumalo sa misa, wala kang pakialam sa Christian life mo. Very passive ka na Katoliko. Wala kang apostolate sa parokya. Wala kang paki sa paligid mo. Delikado po yun. Mahirapan kang magawa to. Etong palakihin sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Especially may mga parents tayo, tatay, mga OFWs. Ang bigat-bigat ng loob ko sa tuwing may nakakausap akong kabataan, kasi may campus ministry tayo eh. Pagka nagkakakwentuhan na kami ng mga estudyante, ng mga junior high, ano eh, doon nila na-express doon sa klase namin na yon. Lalo na pag sinasabi ko, pwede mo bang pakidescribe sa amin yung pamilyang meron ka? Madalas po may iyakan session eh, kasi nababanggit niya yung mga bagay-bagay na ano eh, hindi maganda eh, ng tatay, nanay, di ba? Mga naghiwalay, nagkaroon ng partner yung tatay, yung nanay, ganun din. Ang gulo-gulo ng pamilya nila. Broken family, broken marriages. Daming kwento. Lalo na kapag ka OFWs, nasasangkot sa iba't ibang relasyon. Kaya medyo mahirap maging Kristiyano na tatay sa panahon natin sa Pilipinas. Now, balikan mo ang ating Panginoong Jesucristo na tatay po natin. Hindi pwede kumpara si Jesus bilang tatay natin sa ating mga tatay sa lupa. Kasi yung tatay natin sa lupa, daming problema eh. Hindi kayang i-handle yung problema sa bahay, tama? Kulang sa wisdom eh, tama po ba? May diskarte sa buhay pero walang wisdom galing sa Lord. Daming failure na relasyon, na pamilya.
Kasi mga tatay, irresponsible, di ba? Magaling lang bumuo ng bata, pero iniwan yung asawa niya, iniwanan ng maraming anak, tapos lumayo na lang, tapos gumawa na naman ng mga bata sa ibang lugar. May ganong tatay. Walang takot sa Diyos po yun. Grabe po yun. Sobra po yun. Pero ang Panginoong Yesus, hindi po ganon. Napaka-loving na tatay o kapatid si Jesus Christ. Role model po siya eh. Bagamat single si Jesus, wala naman po siyang asawa na nakarecord sa gospel. Wala po. Pero makita natin bilang isang older brother si Jesus Christ, kaibigan nga po eh. Sabi sa Biblia eh, kaibigan tayo ni Jesus eh. Bilang older brother mo si Jesus, wala kang makitang mali sa kanya. Role model po siya. Kung failure ka man sa tatay mo, di ba meron tayong God the Father? Yung God the Father na yan, hindi naman natin nakita ang God the Father. Ang nakita lang natin yung God the Son, si Jesus eh. May nakakita sa kanya. Di ba? Sa kanyang panahon. Hindi po niya tayo pababayaan. Ang Panginoong Yesus, ang kanyang presensya ay lagi nasa atin. Kaya bagamat malungkot ang buhay ng mga Katoliko minsan, dahil iniwan sila ng tatay nila, pero ang Diyos nandyan. Kasama ho natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Going back sa aking tanong, mga kapatid, sa lahat ng tatay na nakikinig ngayon sa broadcast na ito, kayo po ngayon, kayo na po tinatanong ko, anong klaseng tatay po kayo? Responsable po ba kayong tatay o irresponsable? Mapagmahal ba tayo sa ating mga anak? Showy ba tayo ng ating love sa kanila? Iba-iba yung parenting styles po natin eh. Pero ang bottom line, nagagawa ba natin sinasabi ng salita ng Diyos na ginaguide natin yung mga anak natin? Kayo lang po makakasagot yan, mga kapatid. At nabanggit ko na po sa inyo ang ilan sa mga parenting style ko po. Hindi ako showy sa mga anak ko. Pag may kailangan po sila, nagpo-provide lang po tayo. As long na meron tayong blessing from the Lord. Alam ko yung needs ng mga anak ko sa school. Hindi nila kinakailangan magsalita. Ibinibigay na natin kaagad yon. Yung mga naranasan ko na hindi maganda nung nabubuhay pa yung tatay ko, ayokong iparana sa mga anak ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng pamilya, hindi ko to gagawin sa mga anak ko. Mga kapatid, buhay pa ba yung tatay mo? Kung buhay pa yung tatay mo, patawarin mo siya kung may nagawa siyang di maganda sa iyo. Katulad nung kaibigan na to na nagkukwento. Sabi ko, Brad, napatawad mo na ba yung tatay mo sa ginawa niya sa inyo? Ang sabi niya, Brad, napatawad ko na siya. Kasi tatay ko pa rin siya. Yung linya na yon, tumatak sa utak ko yun eh. Brad, pinatawad ko na siya sa lahat ng ginawa niya kasi tatay ko pa rin siya. Grabe, no? Siguro ko iba-iba lang yon pagpaplanuhan patay na yung tatay eh. Kasi, biluin mo, tinutubo po sila eh. Itubo po yun, bakal po yun eh. Diba? Marami tayong nakikitang video, mga anak, binuweltahan yung tatay nila kasi sobra na yung tatay eh. Masyado nang masama eh. Di pinatay nila yung tatay nila. May ganong eksena, kapatid, pero tayo bilang Katoliko, hindi natin kailangang gawin yon. Ipasa Diyos na lang natin yon. Ngayon yung tatay nitong kausap ko, buhay pa, pero 75 years old na something. At syempre, lalo na yun eh. Pag 75 years old na, wala na masyado yun. Nag-aantay na lang din yun ng panahon niya eh. So, ganun pa rin. Napakita niya yung malasakit niya sa kanyang tatay.
Kinalimutan niya lahat yung atraso ng tatay niya. Natutunan niyang patawarin yung tatay niya. Sa ibang Katoliko, mahirap yun. Sabihin nila, ba't ko patatawarin yung tatay ko, Brad Galix? Ang laki na atraso sa amin yan eh. Iniiwan kami niyan eh, tapos babalik-balik sa amin, malalaki na kami. Sarap ng buhay, no? May alam ka ba na kwentong ganyan? Mga malilit pa, iniiwan kayo. Tapos 20 years after, bumalik. Kinukumusta kayo. Maski sino, di ba? Hindi ka matutuwa. Baka masaktan mo pa yung tatay mo eh. Tama? Normal na reaksyon, di ba? Pero siyempre, kung may takot ka sa Diyos, maiiyak ka na lang eh. Kasi pagka yung brain mo, naisip mo yung nangyaring event na yun, traumatic kasi sa atin yan, di ba? Trauma yun eh. Hindi mo makakalimutan yun hanggat buhay ka talaga eh. Pero yung magpatawad sa parents natin, especially sa tatay natin, it takes the grace of God to do that. Hindi natin kayang gawin talaga sa totoo lang. Babawian mo yung tatay mo eh. Kung sinaktan ka, sasaktan mo rin talaga eh. Para lang iparana sa kanya yung kanyang hindi magandang ginawa eh, di ba? Pero natutunan niyang patawarin yung tatay niya. At inaasikaso niya ngayon yung tatay niya. Wow. Wow. As I close mga kapatid, sa gabing ito, alas 8:46 ng gabi, mahirap maging tatay. Malaki po yung pananagutan natin sa mga anak natin. Ang panalangin ko po sa bawat isa na tatay na nandito ngayon, sa biyaya po ng Panginoon Diyos, magawa natin yung tama. Na habang lumalaki yung mga anak natin, nag-guide natin sila sa pag-aaral nila, sa kanilang mga decision making later on, sa kanilang love life later on. Hanggang sa mag-aasawa sila, magkakaapo tayo, nandun pa rin tayo. Hindi ho natatapos yung ating pag-guide sa mga anak natin eh. Hanggang sa huling hantungan po ng mga anak natin. Nandun ho pa rin tayo. Kaya ho natin magagawa yan dahil po sa pagmamahalan po talaga. Yung paano ka minahal ng Diyos, di ba? Ta-transfer mo sa mga anak mo yun eh. Kaya nga isa sa pinaka dapat nating ayusin, yung relasyon natin sa Panginoong Yesus. Crystal clear, magandang gabi bro. God bless. Sana makapagkapi-kapi tayo ni Pastor David bro ah. Usap tayo minsan. Mga kapatid, bago ako magpaalam, gusto ko sana magbigay ng announcement. Wala po tayong broadcast sa Sabado kasi kami po, ang grupo ng Catholic Faith Defenders ay nasa Kabangkalan po kami. Pupunta kami ron sa Little Way Seminary para ho mag-conduct ng training ang CFD doon sa seminary. Magbibigay po ako ng aking testimony ng aking conversion sa Catholic. At may makasama po ako na may mga nakatoka po na subject na ipipresent po nila doon sa seminary po. So, wala muna tayong broadcast sa Sabado. Kasi maaga po kami nga alis eh. Babiyahe mga alas 4 madaling araw. Kasi alas 8 po start na po kami doon. Alas 7 registration eh. So, parang mahirapan na ako mag-broadcast kasi usually, di ba, 6 o'clock yung broadcast. Alam nga naman, nagbo-broadcast ako doon sa loob ng Ceres. Di ba? Ang hirap nun. Oh, ang hirap nun. Hindi ako makapag-focus nun. Kaya wala muna tayo ha sa Sabado mga kapatid. Baka sa gabi ho meron. Ha? Tingnan natin, baka sa gabi, baka alas 10 ng gabi. Kasi siyempre, kung alas 5 yan, babiyahe pa kami. Tingnan ko kung kaya ko pa ha. Pero hindi ako sigurado sa Sabado kasi may lakad po kami. Nagpaalam na rin po ako doon sa aming training sa pagkakatekista sa Sacred Heart Seminary diyan sa Lupit Church.
Nagpaalam muna ako, sabi ko, ma'am, wala po ako sa training natin sa Sabado kasi may lakad po kami CFD. Pinayagan naman po ako. Opo. Pagdasal po ninyo kami, mga kapatid, ng aking may bahay, yung aming wedding sa church itong February, mga first week. So, tapos ko na po lakarin yung ilang mga dokumento sa PSA kanina, na i-release na po yung dokumento. Nakuha ko na rin po yung parang baptismal ni Mrs. dito sa isang simbahan sa Tangub. At yung sa akin po naman ay naandyan na naman sa Sumag. Yung aking confirmation, yung baptism ko ay naando sa Manila. So, hindi nila kagad may release kasi may mga maling apelido yung entry. So, yun ang medyo problema. So, pag-pray ho ninyo na magawa na po itong wedding. Wedding rite lang naman ho yung kailangan namin sa simbahan. Opo. Nakasal naman ho kami. Pero syempre sa Katoliko kasi hindi ina-acknowledge yung kasal sa labas eh. Lalo na sa case ko na dating pastor na napunta rito sa Catholic Church. At kailangan nating sundan yung sistema ng simbahan natin. So okay lang po sa akin yon at mahalaga po mangyari po yon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yung aming dalawang anak ay natapos sa catechism at sila po ay ready na for adult baptism. Yung sacrament of baptism natin, yung binyag. So, i-schedule lang po namin yan probably after ng wedding po namin. That will be a simple wedding lang ho. Wala po siyang entourage, ano. Simple wedding lang po siya. Mahalaga lang yung wedding rite, yung RITE na tinatawag. Mga kapatid, ang Catholic Faith Defenders po na kung saan si Brad Calix kasama, wala kaming pondo. Kasi may mga lakad kami katulad sa Sabado, punta kaming Kabangkalan. Siyempre, pamasahe po yan eh. Kanya-kanyang hugot ba? Ang grupo ho namin ay meron kaming merchandise na binebenta. Kung gusto mo makita yung mga items, punta kayo doon sa Facebook, i-type mo yung Catholic merchandise. May mga mugs dyan, t-shirts, okay? At ang maganda nito ay free delivery po ito o di kaya COD. Pagka kayo ay umorder ng isa na t-shirt, 400 po yan. Pag dalawa, 680. Pag tatlo, 950. May mga sizes po tayo na nagsimula ng extra small hanggang dun sa double XL. Yung mga kulay natin, meron tayong black, yellow, pink, red, gray, saka white. Opo, yan po yung mga available na kulay. Now, for more information, pwede kayong tumawag sa 0992-8550-205. O di kaya para mas klaro, makita mo items, punta ka sa Facebook page namin, i-type mo lang yung Catholic merchandise. So, bubulaga sa iyo yun. Okay, Catholic merchandise. Okay, sa Bacolod to Nandun ho nakalagay, nakapost lahat doon, yung mga items na binibenta po namin. Bakit namin kailangan gawin po yon? Kasi para pag may mga lakad po kami, doon po namin kukunin. May mga pa-seminar sa iba't ibang lugar, doon ho namin kinukuha yon. Yung mga pamerienda namin, doon namin kinukuha yon, mga kapatid. So, isang paraan lang po yan na naisip namin na in partnership sa ibang mga individual na tumutulong sa amin para sa expansion ng kingdom for evangelization ito, mga kapatid ha. Opo. Catholic Faith Defenders, ito po yung ginagawa namin. Punta lang kayo doon sa FB page para makita nyo yung mga items na binibenta. Catholic merchandise. Alright. Sige, see you bukas. Bukas ay Friday. Meron pa tayong huling broadcast bukas para sa buwan ng Enero. At Feb 1, Saturday, wala muna tayong broadcast. Kasi po nando kami sa Kabangkalan. Madaling araw pa kami babiyahe. 4:00 ng madaling araw dito sa Sumag. At yung mga kasama po sa iba pang lugar sila magagaling. So, pag-pray po ninyo kami, mga kapatid. If you would like to help the ministry ni Brad Calix,
Andiyan po yung GCash natin mga kapatid. Any amount will do para po yan sa gawain ng Panginoon Diyos. May campus ministry po tayo. Binibisita natin yung mga Katolikong nanlalamig na sa pananampalataya and we are encouraging them to go back to the church. Okay? If you would like to donate yung gamit pang-studio sa pagbo-broadcast, bahala na po kayo doon kung gusto nyo. Kung anumang paraan, pwede nyo po akong kausapin para ho maipaliwanag ko pa sa inyo ng detalyado. Maraming salamat po sa mga tutugon mga kapatid at bahala na ho si Lord ang magbigay po sa inyo ng additional blessing upang ma-share nyo po yan sa iba rin naman. Sige po. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Masaya po kami sapagkat pinag-usapan namin na isang kwento na totoo sa isang kaibigan na OFW. Nakalungkot yung kanyang sitwasyon na sila yung mga bata pa ay minaltrato sila ng tatay po nila. Pero hindi na natili sa kanyang puso ang galit, kundi natuto niyang patawarin niyang papa niya. Kasi sabi niya, tatay ko pa rin siya. Lord, mapalad kami sapagkat meron kaming tatay sa langit na nagmamalasakit sa amin. Hindi po magagalitin na Diyos. Punong-puno ng pagmamahal, pasensya. Maraming salamat kay Jesus na older brother po namin. Kaibigan po namin at the same time. Nakakaintindi ng lahat ng sitwasyon ng mga tao sa buong mundo. Lord, pinagdadasal namin bilang mga tatay na Katoliko. Magampanan namin ang tungkulin po namin arugain ang aming mga anak. Mahalin po namin ang aming mga partner. Hindi namin kaya yan sa sarili po namin lakas. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Kaya ako po'y nagdadasal sa inyong kalooban, sa inyong biyaya, ay maging maayos po yung aming pamamalakad sa bahay. Paano namin tratuin ang aming partner, aming mga anak, ay maging maayos po. Sundan namin ang prinsipyo ng salita ninyo. Sa aming pagtulog mamaya, lobin nyo nga po na makatulog kami ng maayos. Bukas magigising po kami ng okay ang aming katawan para mapagsaluhan po uli ang inyong salita. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan nyo. And we would like to thank you, Mama Mary, for interceding for us. Maraming salamat po dahil napakabuti nyo. Wala kayong sawang nagdadasal para sa amin dito sa lupa para maganap namin ang kalooban ng Diyos Ama sa aming buhay, pamilya, negosyo, at sa relasyon sa kapwa. Maraming salamat po. Salamat sa aming natutunan. Sana po'y nakakuha kami ng mga lesson na pwede namin apply sa aming mga pamilya. Salamat po sa opportunity ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining alas 8:58 sa aking orasan at kita-kits po tayo bukas, Lord willing, sa ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating video mga kapatid. And bye for now.